Isang magandang umaga, mapagpalang Miyerkules ng umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa umagang kay ganda ng nagisna natin. Salamat sa Panginoon sa kalakasan ng ating pangangatawan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga nakalipas na araw sa ating mga buhay. Sa umagang ito ay tayo manalangin sa pasimula ng ating gawain ng Panginoon. Sa aming Ama sa Langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, Diyos, salamat sa pag-iingat mo sa buong magdamag, salamat sa gabay sa buong magdamag. At nagising kami ng may lakas, nakita ko ang aking mama sa buhay. Na okay sila, Panginoon, dahil sa kapangyarihan mo. Nga sa umagang ito ay pinaumbaya namin sa inyo ang aming buhay. Salamat sa panahon na ipinagkaloob mo, Diyos. Tunay nga, Lord God, na manguna ka sa aming mga lakad mula sa aking mga mahal sa buhay hanggang sa aking mga kapatid. Sa lahat, Panginoon, nagmumula sa iyo ang kagalingan, nagmumula sa iyo ang kaligtasan, nagmumula sa iyo ang gabay at pag-iingat sa aming lahat, Panginoon. Sa umagang ito, God, samahan mo ako, Panginoon, sa pagbahagi ng mga salita mo. Samahan mo ang iyong salita na maranasan ng bawat isa ang iyong presensya. Maranasan ng bawat isa ang iyong kapayapaan, ang iyong pagkalinga sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, patawarin mo ang mga taong nagagalit sa amin, nagkasala sa amin. Ikaw ang aming pag-asa na magbigay ng kaliwanagan, magbigay ng pagpapalang, mabuting kalooban, Panginoon. Dahil hindi namin alam, Panginoon, ang mga taong may galit sa amin, na hindi namin sila, nagtataka kami kung bakit galit sila, na hindi namin alam. Kaya ipinapaumbaya ko na lang sa inyo, O Diyos, ang lahat, na itong taong ito pagpalain mo ng pangugaling mabait, pangugaling mabuti. Sa mga taong ginagawa namin ng hindi maganda or ginawaan namin ng masama. O sino man, Panginoon, patawarin mo kami. At pareho kaming humihingi ng gabay, humihingi ng pagpapatawad mo dahil hindi namin alam kung ano ang mga ginagawa namin o ang ginagawa nila sa amin. Kaya humihingi kami ng patawad, Panginoon. Bagkus, pagpalain mo sila, pagpalain mo rin kami na kung ano man ang mga nagagawa namin sa bawat isa, tanging kayo lang ang nakakaalam. Pinaumbaya ko sa inyo, O Diyos, ang pagsama mo sa amin, Panginoon. Nawa, bigyan mo ito. Alisin mo sa aming mga kaisipan o sa kanilang kaisipan ang kung ano-ano man mga ginagawa sa kanilang kapwa, sa aming kapwa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, God, dinadalangin ko lahat na maging mapayapa, maging pag-ibig ang umiraw sa sa aming mga puso, Panginoon, sa umagang. At kusugad, pagpalain mo kaming lahat at ingatan mo kaming lahat. Ang mga taong may tanim ng sama ng loob sa kanilang kapwa, mayroong puot na hinanakit sa kanilang kapwa, o kami man, alisin mo ito, Panginoon. Halitan mo ng galak, payapa, pagmamahal sa kapwa. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ikaw na po ang bahala sa amin. Salamat sa mga nakalipas, salamat sa mga gabay mo, salamat sa mga pagpapala mo sa aming buhay. At salamat, Lord, patuloy akong nagpapasalamat sa ginawa mo sa aking buhay, sa aking pamilya. Bagkus ang iyong protection, Panginoon, sa kaaway, lagi namin inaasahan, kasama, lagi namin tinataas ang aming buhay. Na Lord, panghawakan mo ang aming mga mahal sa buhay mula sa aking mga anak hanggang sa aking asawa.
na nagtatrabaho sa lansangan. Ingatan mo sila, Panginoon, ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga trabaho. Maging mapayapa ang lahat, Panginoon. Maging ang aking mga kapatiran, O Diyos, anumang kanilang mga kahilingan, sa inyo kami nagtitiwala na ikaw ay magtutugon, Panginoon. Wala kami ibang sumbungan, daingan, kung hindi ikaw lamang. Dahil alam ko na ikaw ang nakapagbibigay ng lunas sa lahat ng mga nararamdaman, ano man ang mga problema ng bawat isa, ano man ang kanilang mga hinanakit, ano man ang kanilang mga pasanin, ang aming mga pasanin, Panginoon, isinusurrender namin sa inyo dahil ikaw lang ang makapagbibigay ng gaan, payapa, at galak sa aming puso. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ingatan mo kami sa mga kalamidad na dumarating sa aming bansa, mga nakaranas ng bagyo, nakaranas ng tapag-ulan, paglindol, nakaranas ng kahirapan. Kami, Panginoon, patuloy na ang kahirapan ay nariyan, pero hindi kami alala dahil alam namin na nariyan ka na aming gabay sa lahat ng mga pagsubok. Nariyan ka na gumagabay sa amin. Panginoon, sa umagang ito, ang iyong mga salita ay manguna ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkalit sa aking buhay, pero Panginoon, nagpapakumbaba ako at humingi ng paglilinis, ano man ang aking mga nakikita mong karumihan at hindi kaya-aya sa iyo, Panginoon, patawarin mo ako. Pero sa umagang ito, samahan mo ang aking bibig, gamitin mo ang aking bibig upang maliwanagan, mapayapa ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo tinataas ang lahat ng mga karamdaman ng bawat isa mula sa aking mga mahal sa buhay hanggang sa aking mga kapatid. Sa lahat, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga, mga kapatid. Tayo ay umawit. Mag-awit tayo ng isang awitin. No? Pin natin ang awit na ito ay ating dalangin sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya karamay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y tapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ang saya lang ng awitin na parang ating pagnilay-nilayan, mga kapatid. So tunay na napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Kaya nga awitin ng Panginoon, di ba? Hallelujah, Jesus. Nawa sa pamamagitan ng awitin ay tayo ay mapayapa. Biyaya niya habang
Sa buhay ko'y tapat, di man karapat-dapat, ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Salamat sa awiting makalangit, mga kapatid. Sa ating puso, no? Ako talaga pagdating sa asaya, sa kagalakan, no? Hindi ko maiwasan na, hindi ko na mamalaya na habang ako'y umaawit sa kanyang mga salita na tutuloy yung luha ko. Parang ang sarap sa piling na makarinig ng kanyang mga salita. Awitin lang, mga kapatid. Dahil napakabuti ng Diyos. Ang sarap pakinggan ng kanyang mga awitin, di ba? So sa umagang ito, mga kapatid, tayo ay pupunta na sa focus ng gawain ng Panginoon. Dito tayo, no? Masarap sana umawit sa Panginoon, mga kapatid. Pero ang importante dito, kapatid, ang kanyang mga salita, no? Kaya sa umagang ito, tayo ay magtalakay, mga kapatid. Talakayin natin ang kanyang mga salita at unawain natin, no? Alam mo, mahaba itong ating mensahe hanggang Friday dito. So, pinutol ko kasi ang mensahe na to hanggang 14. So, sa umagang ito, makipagbuklatan kayo sa akin sa awit. Sa awit 37, 1 hanggang 20. Pero bagkus hanggang 40 to, pero putuli natin. Hanggang 20 na muna tayo, mga kapatid, no? So, sabi dito, ang pamagat ng mensaheng ito, ang kahinatnan ng masasama at ng mabuti. So, alamin natin kung ano yung kahinatnan ng masasama at ang kahinatnan ng mabuti, no? So, ito yung basahin natin dahil ito yung paanyaya o paalala ng Diyos para sa atin, ang kanyang mga salita na kung paano, ano ang kahinatnan ng taong masama at ang taong mabuti. So, purihin ng Panginoon, mga kapatid. Sabi sa kanyang mga salita, sa awit 37:1, huwag kang magbalisa dahil sa masama. Huwag mong ikainggitan, liko nilang gawa. So, huwag kang mabalisa, mga kapatid. Dahil sa masama, minsan nakabatay din ito sa akin, mga kapatid. Kasi mayroon akong taong, hindi ko naman alam kung bakit ako naparating dito sa mensaheng ito. Bagkus ng mga nakaraang araw o kahapon, kailan lang, ako'y nagninilay-nilay sa aking sarili. Kasi mayroong taong galit sa akin. Nararamdaman ko lang galit sa akin, mga kapatid, na hindi ko man siya inaano. Bagkus pinapansin ko siya, pero hindi ko alam na parang simangot o masama. Mayroon siyang puot sa akin na hindi ko alam. Kaya nagtatanong ako sa aking sarili na, Lord, itong taong ito pagpalain mo ng mabuting puso.
Patawarin mo siya kung ano ang kaniyang kaisipan sa akin. Mayroon siyang puot na hinanakit na tinanim sa akin, sa iyo ko isinusumbong. Kaya, dinala ako ng Diyos dito sa salitang ito, mga kapatid. Bagkus alam ko ang salita ng Diyos, kaya ako sinusumbong sa Kanya na wala akong ibang lalapitan dahil walang makakapagbibigay ng payapa sa akin, mas lalo lang hahaba yun pag ipagkwento-kwento ko kung kani-kanino. Dahil ang tao, minsan may tao din na ang pinagsasabihan mo tama, pag dinarating na rin sa iba, mali na. Kaya paghawakan mo na lang at isumbong mo sa Panginoon dahil siya ang magbibigay ng lunas sa atin, no? So yung mga bagay na yun, ganun ang aking kaisipan. Dahil ganun ako tinuruan ng Diyos, no? Kaya sabi dito, mga kapatid, huwag kang mabalisa dahil sa masama. 'Di ba? Sinagot agad ng Diyos yung aking panalangin. Kasi mayroon akong taong nararamdaman na parang galit sa akin na hindi ko naman siya inaano. 'Di ba? Kaya sabi dito ng Diyos, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitang liko nilang gawa. Hoy, purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. 'Di ba? Napakaganda ng kanyang kasagutan. Sabi sa Diyos, katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Purihin ang Panginoon. Salamat sa salita ng Diyos, mga kapatid, no? Sa kaya kayo, kung ano man ang kanyong mga kabagabagan sa isip, may tao kayong napapansin, huwag niyong gantihan. Ipanalangin niyo tuloy siya sa Panginoon. Kasi ang Diyos magbibigay ng payapa. Siya yung gagawa ng paraan. So, salamat sa salitang ito dahil bagabag ako kahapon, mga kapatid. Mga nakaraang araw pa ako bagabag. Pero salamat sa salitang ito dahil tinugon niya. Pinaliwanagan niya ang aking kaisipan. Pero bagkus, medyo nasabi ko sa asawa ko. Pero dahil siyempre pinagkatiwalaan ko yung asawa ko. Asawa ko yun eh. Diba? Hindi ibang tao. Baga sabi nga, magkaisa na kami. Kaya, ang bagabag ko, sinumbong ko sa Diyos at sa asawa ko. Ganun lang yun, mga kapatid. Kaya dito sa kanyang mga salita, huwag kang mabalisa dahil sa masama. At huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Kahit kailan hindi naman tayo ganyan na kasi ang alam naman natin na hindi maganda yung ginagawa nila, di ba? So wag mong kainggitan dahil di ba wag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. So ang lahat, mga kapatid, na mga bagay may pagkawala. At yan din lahat ng mga bagay kagaya nga daw pinanghalimbawa ng damo. Halimbawa, katulad ng damo. Sila'y malalanta tulad ng halaman nang matutuyo sila. Kahit anong ganda-ganda ng halaman, mga kapatid, mayroon silang panahon na, nakita ko lang to, ang ganda-ganda ng halamang tubo, pero nalanta sila. Dahil din, may panahon din silang malanta, may panahon silang matutuyo. Diba, mga kapatid? Kaya sabi niya, umasa ka sa Diyos. Ang mabuting gawin. Ganito nang gawin natin. Asa tayo sa Panginoon, sa Diyos tayo magsumbong. Dahil siya, yun ang ating dapat gawing mabuti. At mananahan kang ligtas sa lupain. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Sa 4 sabi niya, kayawi mo hanapin ang kagaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. Salamat sa Panginoon. Sabi sa kanyang mga salita sa 5, ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungan kang ganap kapag ikay nagtiwala. Purihin ang Panginoon. Kaya pagka mayroon tayong mga kabalisaan, huwag na nating ilabas sa ating kapwa. Dahil baka yun ay magagawang apoy yun. Sa Diyos mo isumbong lahat. Dahil sabi sa kanyang mga salita, ang sarap ng tugon ng Panginoon, no?
Sabi sa kanyang mga salita, kay Yahweh mo ihanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Diba? Sabi sa 6, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Purihin ang Panginoon. Sa halip, sabi sa salita ng Panginoon mga kapatid. Kasi madaling madilim pa mga kapatid. Tapos bukas pa yung pinto natin. Hindi ko kasi masara dahil may mga nagpakasabit na tela. Ayoko naman ilabas mga kapatid, kaya nagbukas tayo ng ilaw sa labas. Kaya sabi nga dito mga kapatid, no? Huwag kang mabalisa. Lumapit tayo sa salita ng Panginoon. Habang hawakan natin tong verse na to, pag balisa ka, hanapin natin sa Panginoon ang kapayapaan. Sabi nga dito mga kapatid sa 7, sa halip, purihin ang Panginoon, si Yahweh ay pumanatag ka, maging matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Diba mga kapatid? Huwag mo silang kainggitan kung sila'y guminhawa sa likong paraan. Diba? Hindi sila dapat kainggitan kasi mali ang kanilang mga ginagawa. Diba? Purihin ang Panginoon. Sabi dito sa kanyang mga salita, kaya yung mga gumagawa ng masama para sa Sara, hindi dapat yan sila kainggitan. Kasi sabi ng Diyos, dito lang yan sa lupa. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Purihin ang Panginoon. Kaya tandaan natin mga kapatid, mas masarap na magninilay-nilay tayo ng kanyang mga salita kasi dito tayo pumapayapa. Tandaan natin na lagi nating isa-isip ang kanyang mga salita para sa ganun, ang iyong puso mapupuno ng kasayahan, kagalakan kasi wala kang ginagawa sa kanila. Kung halimbawa mayroon tayong napapansin, ako talaga mga kapatid, inaamin ko, tinataas ko sa Panginoon dahil nung isang araw lang, nagtataka ako sa taong wala naman akong alam na kasamaan. Pero ito ang sagot sa akin ng Panginoon. No? So, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay, ipagtatabuyan. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Tandaan natin, hindi magtatagal sila'y mapaparam kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Purihin ang Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon sa 11, tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana at sa lupang iyon na napakasagana ang kapayapaan matatanggap nila. Purihin ang Panginoon. So, yung taong mapagpakumbaba, magkaroon mga kapatid ng katagumpayan, ang pangako ng Diyos ang kanyang makamtan. Purihin ang Panginoon. Parang mayroong mga langaw pa mga kapo. Ayan mga kapatid. Yan ang pangako ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba na kahit na kung inalipusta na sila, inaano na sila, hindi ko naman alam kung ano. Ako talaga mga kapatid, no? Hindi ko tinataas ang aking bangko. Mula nung nakarinig ako ng salita ng Panginoon. Once may taong hindi maganda yung hangarin sa kapwa, dinadalangin ko na agad yan.
Dahil kapag ka ikaw ay puno ng salita ng Diyos, walang galit sa puso mo na magtambay. Kung hindi, idalangin mo agad sa Panginoon, isusurrender mo agad sa Panginoon kasi alam mo na doon ka lang mapapayapa. So, purihin ang Panginoon, sabi sa 12, ang taong masamay laban sa matuwid, napupuot siyang ngiping ng gagalit. Kaya daw yung mga taong masama doon sa matuwid ay napupuot daw ngiping nagagalit. Si Yahweh natatawa lang sa masama pagkat araw nila lahat ay bilang na. Purihin ang Panginoon. So sabi sa 14, taglay ng masamang pana at patalim upang ang mahirap dustay patayin. Ganun kasi ang gawain ng masama. Kahit na hindi mo siya physically, yung pinag-iisipan mo siya ng masama, kasama ka dito. Ang taong masamay, laban sa matuwid, napupuot siya yung ngipin niya nagngangalit. Pagkat araw nila lahat ay naggagalit. Si Yahweh ay natatawa lang sa masama. Pagkat araw nila lahat ay bilang na. Purihin ang Panginoon. Ganda ng mensahe ng Panginoon ito. So, taglay ng masamang pana at patalim upang ang mahirap patayin. At ang mabubuti naman ay lipulin. Sabi sa 15, ngunit sa sariling tabak, mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Purihin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong maggawa ng masama. Sa pag-iisip pa lang natin, sa pagtanim pa lang natin sa ating puso, na para na tayong kasalanan natin, na para na tayong pumapatay ng gawa na sinasabi ng salita ng Diyos. Taglay ng masamay pana at patalim upang ang mahirap patayin. At ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak, mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Sa kanilang sarili lang pala tuloy sila mamamatay at mapapahamak. Sabi sa 17, sabi sa 16, higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti. Kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mong lahat ito'y baliwala. Ganun kabuti ang Panginoon. Siya ang nakaalam. Kaya wag daw tayong gumanti dahil ang ating Diyos ang tagapagganti. Basta tiwala tayo mga kapatid na ang Diyos may gagawin. Sabi nga dito, sa 17, lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di niya babawiin. Kahit na sumapit ang paghikahos, di daranasin ang pagdarahop. Sabi sa 20, mga kapatid, ngunit ang masamay, pawang mamamatay. Kalaban ni Yahweh, tiyak na mapaparam tulad ng bulaklak na mga halaman para silang usok na paiilanlan lang. Purihin ang Panginoon doon sa 20, mga kapatid, no? Exciting tayo. May karugtong nito, mga kapatid. Sa 21 hanggang 40 ang ating topic. Dapat. Kasi, sige, ang ganda ng kanyang mensahe. Basahin ninyo mga kapatid sa Awit 37, 1:20. Ngayon hanggang may karugtong pa siya sa Friday. Ang ating topic ngayon, no? So pakatandaan natin, no, masarap sa piling.
ang pakiramdam ay napayapa ang ating kalooban. Dahil mayroong sagot ang Diyos sa ating kabalisaan. Di ba? Kaya ang mga taong hindi mo alam na wala naman kang ginagawang masama sa kanila, ba't galit na galit? Panalanginan mo. Ipanalangin mo sa Diyos dahil ang Diyos magbibigay ng kapayapaan. Basahin nyo lang ito mga kapatid. Sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Mga kapatid, di ba? Hindi dapat kainggitan yung mga taong gumagawa ng hindi maganda dahil sila'y hindi nila ginagawa sa mabuti yun, sa kalikuan yun, kaya hindi dapat kainggitan. At wag nating sa buhay ang mainggit sa ating kapwa. Magsumikap tayo dahil ang Diyos ang magbibigay ng biyaya. Purihin ang Panginoon, biyayang literal, biyayang espiritual. No? Kaya mga kapatid, ano man ang ating mga nasa loobin, ating ipagsigawan sa ating Panginoon dahil ang Diyos lang ang magbibigay ng kasagutan sa ating mga nararamdaman. Kung ano mang galit ng ating kapwa sa atin, ipanalangin natin sila. So, salamat sa Panginoon sa umagang ito mga kapatid na ang mensahe ng Panginoon ito ay ako nakaraan ng araw, balisa ako kasi nagtataka ako, may taong na parang galit sa akin. So, pinanalangin ko yun sa Panginoon na Lord, wala akong ginagawa sa taong ito. Pero parang nararamdaman ko ang kanyang puso na puno ng puot galit sa akin. Sa kanyang kapwa. Bakit, Lord? Diba? So, ganun yun. Sinagot ako ng Panginoon, mga kapatid. So, kayo kung sinagot din kayo sa salita ng Panginoon, salamat sa Diyos, mga kapatid. Ipagsigawa natin dahil nakalaya ang ating kalooban. So, sa umagang ito tayo manalangin sa pagtapos. Pero bago ang lahat mga kapatid, gusto kong awitan uli ang Panginoon. No? Dahil ang sarap na marinig ang kanyang mga awitin. So, bago tayo magtapos, awit tayo sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon ng give thanks. Mga kapatid. Salamatan natin ang Panginoon sa mensaheng ito. Na ang mensaheng ito mga kapatid ay makapagbibigay ng kagalakan sa atin. Dahil napakasaya ng kanyang mensahe. Basahin nyo yun mga kapatid. Awit 37:120 hanggang 40 yan. Friday tayo, karugtong. So, awit tayo. Give thanks mga kapatid. Kung ikaw ay bagabag, balisa, awit tayo sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
ang mga pumapasok ng live. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ His Son. And now let the weak see I am strong. Let the poor say I am weak because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. Give thanks. We give thanks. Aming Ama sa langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, salamat Panginoon sa mga salita mo. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Salamat sa katugunan. Patawarin mo ako, Lord God, ng may kabalisaan nakarang araw. Pero salamat sa katugunan ng mga salita mo, God. Nagkaroon ng galak, kapayapaan ng aking puso. Dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay nito ng kagalakan dahil sa iyong mga salita. Sa mga taong, Panginoon, na ganito ang sitwasyon, ganito ang problema, balisa, walang kapayapaan ng buhay, nawa ang salita mo ay nakapagbigay ng galak, payapa sa kanilang isip. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo, O Diyos, na ibinigay mo sa akin ang salitang ito sa umagang ito. Kaya, salamat sa kapangyarihan. Salamat sa pagyakap mo. Salamat sa paggamit mo sa akin, Panginoon. Bagkusugad, sa umagang ito, dinadalangin ko ang taong ganito ang kaisipan. Na siya, Panginoon, ay mali sa kanyang puso ang puot, hinahanakit sa kanyang kapwa, na magkaroon siya ng kapayapaan din sa kanyang buhay. Lord God, pinaumbaya ko sa inyo ang pag-ayos, pinaumbaya ko sa inyo dahil kayo lang ang nakakaalam. Kayo, O Diyos, ang bahala. Sa inyo ko pinagkatiwala ang lahat dahil hindi lingid sa iyong kaalaman, hindi may tatago sa inyong ang kahit isip butil ng aming buhok ay alam mo. Kaya sa inyo ako ang kapangyarihan mo, Diyos, ang aking pinagkakatiwalaan. Lord, sinusurrender ko sa inyo lahat ng plano, pangarap, mga desisyon sa buhay. Manguna ka, O Diyos. Lahat ng aming mga pangangailangan sa inyo ko pinagkatiwala dahil alam ko, Lord God, na hindi mo kami bibiguin. Panginoon, sa umagang ito, ingatan mo kami, gabayan mo kaming lahat, Panginoon. Mula sa aking mga mahal sa buhay hanggang sa aking mga kapatid, magulang, saan man sulok ng mundo, ano man ang kanilang mga problema, sa inyo ang may kalunasan, Panginoon. Pinambaya ko sa inyo, God, ang gabay, pag-iingat, pagpapala, pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo sila sa kanilang mga hanap buhay, God. Sa aming mga hanap buhay, Panginoon, Lord. Salamat sa lahat, Panginoon. Sa inyo ko pinagkatiwala ang kagalingan ng lahat ng mga karamdaman ng bawat isa. Ang lahat ng karamdaman sa isip, sa salita, maging sa gawa, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran din sa aming mga nagagawang pagkukulang pagkakasala sa iyo, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, sa inyo ang kapayapaan, sa inyo ang kagalingan na aming pinagkakatiwalaan. Alam namin, Lord God, na
Yayakapin mo kami sa iyong pag-ibig. Pinapaumbaya ko sa inyo, Panginoon, ang kaguluhan ng mundo, kaguluhan ng aming bansa, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa niyang kabinete, Panginoon, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng kapayapaan sa kanila at magbigay ng plano, Panginoon, na makasolusyon ng problema ng bansa. Lord God, umiral po sa kanila, Panginoon, ang pagmamahalan, hindi pagkagulo, kung hindi pagmamahalan, tanging dalangin ko, Diyos, na magkaroon ng kapayapaan na ang aming bansa, Panginoon. Salamat. At sa inyo ko itinataas ang lahat ng papurit at salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat mga kapatid. Magkita muli tayo ng Friday. God bless everyone. Magandang araw. At magandang buhay. Ingatan tayo, gabayan tayo ng Panginoon. God bless. Ako nga pala si Sister Roslyn Sarin Villegas ng Tubong, Surigao. Rosby. Morning Devotion. God bless.